So, ayun nga po, bale, ang i-share ko po ngayon is magbibigay po ako ng konting verse lang po regarding po sa ating Panginoon kung ano po ang nais niya para sa atin. So, naalala nyo guys, nung nag-introduce po ako sa sarili ko na bukod sa trabaho ko, hindi naman po siya every Sunday. Alternate po siya ng Sundays, yun po, na nagsiserve po kami sa simbahan po namin. So, yun nga po, umaating din po ako minsan ng mga activities na yung mga organization po sa simbahan like Poltria and Legion of Mary. So, dati po active po ako. Ngayon di na po masyado dahil po siguro busy sa work. Pero, kahit busy naman po sa work, pag may time po, nagagawa naman po. So, ayun po. So, meron po akong i-share na isang verse po and din ipapaliwanag ko po siya. Kung ano lang po yung para sa akin lang po ha. So, balik kayo na po magdagdag kung para sa inyo kung anong ibig sabihin ng verse nito. So, babasahin po natin. Hello mga preni, bago ang lahat, ipakilala ko po sa inyo ang malikot namin pusa, ang aming kitty-kitty na si Herculisa. Bakit po Herculisa? Kasi po, yung pinto po namin na bakal po yung pinto namin. Kahit, kahit nakasarado na po, pero hindi na po namin siya nilak. Nabubuksan niya po. Ganun po siya katindi. Ayan po ang aming munting Monica Iha, ng aming si Herculisa. Hello, Herculisa. Ayan. Ayan. Ito po yung verse po natin, unang verse po. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, di pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So, ayun po yung unang verse po natin. Pedro 2, chapter 3, verse 9. Ayun, nakalimutan kong banggitin. So, para sa akin, hindi naman lahat tayo nagkakasala. So, wala namang perfecto sa mundo na sabihin tayo ay mabuti. So, yung blessings naman po na binigay ng Panginoon na hindi naman po nawawala. Nandyan po yan lagi. Una-una, yung hangin, di ba? Nakakapagpahinga tayo. 24 hours po yan. O mahigit pa sa 24 hours. Yung pagkain na kukuha natin araw-araw. So, blessings po. Lahat po bagay na natatanggapin po natin is blessings po yan. Bukod po dun sa mga gusto po natin. So, sa Panginoon, wala naman po imposible na ibigay yung mga needs natin. Basta ang mahalaga lang po is kung nakagawa man po tayo ng kasalanan sa sarili natin, sa kapwa po natin, dapat po tayo magsisi o humingi ng patawad sa kanila. Dahil unang-una tao lang din po tayo is makasalanan. So, kaya kailangan po natin humingi ng patawad. At normal lang po na kumbaga hindi po natin kailangang maghintay kung sino pong mag-approach na humingi ng pasensya sa mga taong ginawa mo o sila mismo gumawa sa atin. So, kailangan po natin sila i-forgive po. Dahil yun po ang kinalulugod ng ating Panginoon. Doon base lang po yan sa pagkakaintindi ko po dito sa verse na po ito. So, ayun po no, hindi naman po natutulog ang Panginoon. So, nandyan po siya lagi, pinapanood po tayo, at mas kinalugdan po niya na nakikita ng Panginoon nung gumawa tayo ng mabuti. So, wala naman pong limit or yung sa paghingi ng patawad. So, ayun guys. Anytime naman po. Kung hindi ka pa handa sa ngayon, pwede naman ibang araw, gano'n. So, kung hindi pa natin kaya, basta wag po natin tagalan na abutin ng taon bago tayo humingi ng patawad sa kapwa natin. Kasi mahirap po yun. Kasi yung pong damdamin po natin is lalo po siyang bumibigat. Diba?
lalo pong bumibigat at lalo pong nadagdagan yung pagkakasala natin kasi po hindi tayo makapag-move on. So, yun ang kailangan lang po natin sa simpleng bagay na maliit na bagay na pagkakasala. Kailang bigyan na po siya ng action para hindi po siya lalong madagdagan. Ayan po. So, yun nga po, wala pong limit sa paghingi ng pagtawad. So, anytime po, kailangan po natin magpakumbaba sa kapwa po natin. Ayan. So, next chapter po ay, ayun, yung pangalawang verse po naman po natin, mga prene, ay, sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan, sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Timoteo 2, chapter 2, verse 15 to 26. So, ayun po. Sinasabi na sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So, bilang isa pong nagsiserve sa simbahan po, mahirap po talaga na magiging isang yung sinasabi nilang banal, yung pananampalataya. So, kasi po, minsan kasi, sabihin natin na inaalay natin sarili natin para sa kanya. Pero yung yung sinasabi natin pag-aalay is 100% ba talaga inaalay? 'Di ba? Paano kung sa halimbawa sasabihin ng Panginoon sa iyo na kukunin kita, papayag ka ba kukunin ka agad? 'Di ba? Kung yung buhay mo sa mundo is parang nagdadalawang isip ka na gusto mo pang humaba pa ang buhay para makasama ang mga taong mahal mo, di ba? So, basta ang mahalaga po dito is yung sinasabi ng Panginoon na maging kalugod-lugod tayo sa paningin niya. Which is habang nabubuhay tayo, habang naglilingkod tayo sa Kanya, is gumagawa tayo ng mabuti. Diba? So, bilang nagsiserve, minsan din po is share ko lang po kasi naranasan ko rin po na nag-join sa isang Bible, tawag dito, yung parang community, and this nag-share ka. So, parang yung pag-share mo sa kanila, syempre, based on kung anong verse na babasahin mo sa Bible, din ipapaliwanag mo, di ba? Tapos, syempre, based on your experience, sasabihin mo sa kanila na ganito, na ang paglilingkod, hindi naman talaga maiiwasan na dumaan tayo sa pagsubok, mga friend. And then, syempre, wag mo ring ikahiya yung pinanggalingan mo, i-share mo rin sa mga, much better nga yun na i-share mo sa mga kabataan na yung nanggaling ka sa ganitong hirap, ang daming pinagdaanan, akala mo wala nang tutulong sa'yo, akala mo hindi ka na maahon sa hirap, pero hindi pala. Kasi pag dumaan ka sa pagsubok at lagi mo tinatawag ang Panginoon, hindi natutulog ang Diyos eh. Tinutulungan ka sa ibang bagay, gumagawa siya ng paraan na yung taong tumulong sa iyo is malay mo, ang Diyos pala ang nag-ano sa kanya, kumbaga tawag dito, tinawag siya ng Panginoon para tulungan ka. So maraming bagay po na pwedeng gawin ng Panginoon na maging instrumento na sila po ay tutulong sa iyo, diba? So ganun po. Noon po kasi nung nagtatrabaho ako, akala ko hanggang dito na lang, hindi ako makapag-aral. Pero sa awa ng Diyos, nung nakapagtrabaho na yung kapatid ko sa ibang bansa, yun, tinulungan ako na makapag-aral hanggang sa nag-work study. Ito, thanks God, nakapagtapos ako. So malaking bagay po talaga na tulong ng kapatid ko at lalo ng Panginoon. So, nakakahiya kung na gumagawa tayo ng sinasabi dito na
usaping malalas at walang kabuluhan sapagkat ayan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Which is, di ba, parang ang pangit naman na ikaw naglilingkod ka dahil sa hirap ng buhay na pinagdadaanan mo, dahil inisip mo wala nang tutulong sa iyo, hindi ka naahon, kaya minsan sinisisi mo na sa Panginoon. Kaya minsan parang yun, parang napanood ko na rin sa habang nanonood ako ng YouTube sa ibang bansa na maraming mga LGBTQ na tumalikod sa Panginoon, which is gumawa pa ng sariling simbahan, gumawa pa ng sarili ng Biblia, which is so parang ang pangit naman. Parang nandahil lang sa sinasabi nila na parang hindi nila ramdam yung freedom nila ng pagiging LGBT, parang may kulang, parang feeling mo is nakakulong ka lang dito sa isang parang nasa sa isang company na kung ano yung policy dapat yun dapat ang sundin, dapat magkaroon ka ng sarili mo na parang gusto mong bigyan ng katarungan yung gusto mo iparating, di ba? So sa isang company na papasukan natin, hindi naman tayo boss doon di ba? Empleyado tayo, syempre sinasahuran tayo. Yun pa lang ang laking bagay na nakakatulong ng company para sa atin. Halimbawa lang yung mga premyo, no? So parang ganun din yun. Sa Panginoon, nagbibigay siya ng mga 10 utos na syempre nabubuhay tayo dito sa mundo sa pamamagitan niya. Nilalang tayo para maranasan natin kung ano ang buhay ng mundo dito sa ibabaw. So, ayun, meron din siyang binibigay na mga parang policy, yung 10 utos. Minsan nasa sayo naman yun Kumbaga hindi naman yun inaano ng Panginoon na kailangan nakahagapos ka doon sa mismong utos na yun kasi nandun yung salvation, di ba? So it's up to yung meron naman doon nakalagay doon sa Biblia yung pagiging freedom natin It's up to you kung susunod ka sa kanya o hindi. Dahil doon yun naman basihan na kung talagang naglilingkod ka sa Panginoon sa pamamagitan ng mga utos na yun, masasabing talagang faithful ka sa Kanya. Amen po ba? Ayun mga friend, So, iwasan din po natin na makapagmura tayo sa kapwa natin, yung tipong pagchichismisan natin yung mga kapwa natin na kung ano-ano, yung pagsisigawan, yung murahan, yung basta maraming klase po yung mga masasakit na salita. So, parang ang hirap. Kaya minsan, halimbawa, ako, ang pangit naman yung naglilingkod ka sa kanya, nagsiserve ka simbahan, tapos yung ugali mo ganito, paano ka magiging instrumento sa pamilya mo, lalo na sa kapatid mo, paano kanila tutularan kung ikaw mismo sarili mo, hindi mo makagawa ng mabuti, hindi mo magawa ng maayos, di ba? So kailangan para maging ehemplo ka sa kanila, kailangan mo ring gumawa ng ipakita mo sa kanila na naglilingkod ako, gusto ko maglingkod rin kayo. Then ipakita mo na yung support mo, na sinusuportahan mo sila. Dapat ganun. Ako kasi salbahe po ako. Or si mama nakatin. So, ayun po mga friend. So, kaya minsan yung mga yung mga tao na naging Katoliko, minsan tumalikod sa ibang sekta dahil hinahanap nila yung totoong magkaroon sila ng salvation, na magkaroon sila ng maginhawang buhay, na aangat sila. Yun yung mga yung parang nakikita lang naririnig na nila sa ibang tao na yung mga pari na yan sa simbahan ganito, ganyan. Bakit? Pag nagdarasal ka ba, pag naglilingkod ka ba, yung pari ba yung
paglilingkuran mo? Di ba hindi? Yun yung Panginoon. Dapat yun nga yung sentro natin. Kasi yung mga pari na yun, sila yung parang instrumento na magbahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon para tayo magkaroon ng kaliwanagan sa ating pag-iisip kung paano natin ilapit ang sarili natin at ating kaluluwa sa ating Panginoon. Di ba mga preni? Dapat ganun po dapat talaga ang gagawin natin. Lahat naman tayo, kahit ang pare, may tao din naman yan sila, nagkakasala. Pero itong mga pare kasi, pag nagkakasala, alam nila obligasyon nila sa Panginoon. Gumigising sila ng madaling araw, nagdadarasal sila. Tayo ba, pag nagkasala tayo, ginagawa ba natin yun na nagdadarasal tayo ng madaling araw, ginagawa ba natin yung 3 o'clock habit o kung ano-ano yung dasal, di ba? Hindi. Minsan nga pag nakagawa tayo ng kasalanan, minsan tuloy-tuloy pa yung kasalanan na ginagawa natin. So, ayun, di ba mas mabigat yung sa atin kaysa sa naman yung sa mga ginagawa ng pare. Although meron naman talagang matindi, pero meron din naman silang kumbaga nagsisisi rin naman yan sila. Kahit mga hindi rin pare, meron din naman, kumbaga walang perpekto, kahit mga brothers niyan sa ibang sekta, hindi mo rin masasabi na perpekto sila, na hindi sila gumagawa ng masama, di ba? Tayo nga, pag sa mga kaibigan, sa mga kilala, ang bait-bait natin, pero sa pamilya ba, ganun ba ginagawa natin? Minsan, di ba, lumalabas pa yung totoong ugali natin kung ano tayo, di ba? So, ganun lang po. So, wag po natin basihan na porket makasalanan ng pare, ang pangit-pangit na mga ugali ng mga tao sa simbahan, ganito, is yun yung way para na lumilipat na lang tayo agad-agad sa ibang sikta dahil yun, parang ang babaw naman po. Kasi, pinaglilingkuran natin siya eh. Wag natin isentro yung sarili natin sa mga tao. Kasi hindi tayo nakalaan para sa kanila, kundi nakalaan tayo sa Panginoon, di ba? So, yung isa rin yun sa pagiging faithful mo, kung talagang naglilingkod ka sa Kanya at tapat ka sa Kanya. Kahit anumang mga tao sa paligid mo, kung anumang mga ugali nila, dapat hindi ka nakafocus sa Kanya, kundi sa Kanya. Kahit kung anumang reliyon mo, dapat kailangan panindigan mo simula ng pagkabata hanggang paglaki. Dapat kung ano ka, dapat panindigan mo yun at pakita mo sa Panginoon na hindi sila ang pinaglingkuran mo, yung mga taong makasalanan, kundi ang Panginoon. Yan ba? Amen ba mga premis? So, ayun. So, ngayon po, yung last po natin ay yung huling verse po natin mga premi, ito po ay, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikakabuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Jeremiah chapter 29 verse 11. Diba? Si mga premi, mismo ng Panginoon na nagsasabi sa atin na may plano siya para sa atin. Simula pa lang sinilang tayo, nakalaan na to para sa atin. At itong plano ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang gusto lang ng Panginoon, kung anumang pagsubok dumating sa atin, kahit man tayo nagbago man tayo ng pag-uugali, naging masama tayo, ang mahalaga, may natutunan tayo sa buhay natin na dahil sa hirap ng buhay, dahil sa pagsubok, hindi naman talaga maiwasan na mailabas yung ugali natin kung ano tayo dahil sa hirap ng buhay, pag walang-wala ka. Yun nga po, pero pag dumating time na yun, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Pag gumawa na tayo na mabuti sa kapwa, pag pinaglilingkuran na natin siya ng buong puso't isip at kaluluwa, pag minamahal natin yung mga tao sa paligid natin, dito na po papasok na sinasabi ng Panginoon na kinabukasan puno ng pag-asa. So, wag po tayo mawala ng pag-asa mga preni. Hanggat nabubuhay tayo sa mundo nito, o ilang taon ka na, hindi base po sa edad kung kailan mo matatagpuan ang pag-asa. Kundi yung pag-asa na yun
pang araw-araw yan. Dahil alam ng Panginoon kung ano ka, kung sino ka man, at kung ano man pinagdaanan sa buhay, hindi ka na pinabayaan. Ito'y pagsubok lang na binibigay ng Panginoon sa atin para natin malampasan ito. At ang pag-asa na yun ay ibibigay ng Panginoon as soon as possible. Na nararapat kung anumang araw, taon, buwan. So, hindi natin masasabing kailanman, pero isipin natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen, mga preni. So, ayan no po, mga preni. So, ayun na mo mga preni. So, nasabi ko na po yung mga verse at yung mga shares ko po kung ano po yung mga yung i-share ko po na nanggagaling sa akin. Alam ko naman po na meron din kayong gusto i-share po. Pwede nyo naman po mag-comment down sa baba kung ano yung masishare nyo doon sa mga verse na binasa ko po kanina. So, sana nag-enjoy po kayo at sana po is marami po tayong natutunan doon sa binahagi ko po. Yun po i-share ko po yun at sana wala po sana discrimination about doon. So, sa mga LGBTQ katulad ko, mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko kayo dinadown or dinidiscriminate. Ito'y base lang po sa akin dahil naiintindihan ko po yung pinagdaanan nyo at pinagdadaanan ko rin yan yung mga pinagdaanan nyo dahil dumaan din po ako sa hirap ng buhay. Kumbaga lumalaban lang po ako at kumakapit po ako sa Panginoon kung ano man din po pagsubok. Although, hindi ko rin po talaga maiwasan na magalit sa kanya, na magmura, ganyan, kasi tao lang din tayo. Pero syempre, pinapanalangin ko rin naman na wag niya ako pababayaan, na yung Holy Spirit is nananahan tayo sa ating puso. Ayan. So, maraming salamat sa inyo mga preni at sana wag po kayo magsawa na panoorin po ang mga videos ko. So, don't forget to like, share, subscribe po sa aking Jessa Lifestyle YouTube channel and don't forget to comment down po kung may gusto kayong ipaparating po sa akin. So, yun. Maraming salamat po sa inyo mga preni and have a nice day. Bye! See ya!